Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Sa video na to, pag-uusapan natin yung stock selection criteria na ginagawa natin sa ating daily, weekly stock update newsletter program para na rin sa kaalaman ninyo lahat para kung darating man yung time na magiging independent trader kayo ay alam nyo na kung ano yung mga behind the scenes, kung paano tayo makakapili ng mga bagger stocks or yung mga stocks na merong higher probability of success rate compared sa random stock picking selection natin. So, kung makikita ninyo, andito na kayo kaagad sa phase na to, itong watchlist na ito. Either buying point triggered, pag yes, execute the plan, pag no, disregard. So, yan yung nakikita ninyo na pinopost natin sa ating group chat or group page na sinala natin na maigi. Kaya kung makikita nyo, mataas yung success rate na ma-hit yung expectation natin kasi mabusisi natin to pinag-aralan at sinala. Either newbie ka pa lang or nag-aaral pa paano mag-trade ng maayos or experienced trader ka na pero medyo busy sa ibang bagay, dyan tayo nakakatulong or nakakatulong ang team natin para maging more efficient yung stock selection natin at makapag-save ng maraming oras. So as you can see, may tatlong kulay, blue, yellow, at orange. So, ang blue, ito yung pre-execution or planning phase natin na ito yung ginagawa natin or ginagawa ko tuwing gabi para mag-guide kayo mga students natin, mga newsletter participant para at least mag-guide kayo sa magiging trading plan ninyo for the next couple of days or weeks. So, execution phase, ito na yung manggagaling sa inyo. Ito na yung decision phase ninyo kung either you will buy the stock or avoid or ano yung mga sabihin nating position sizing, right? So, kayo na bahala mag-decide nun. So, post-execution or conclusion, sa inyo na rin manggagaling yon. Halimbawa, mga post-mortem analysis, ano yung mga dapat pwede gawin para in the near future maging maayos or maging better or magkaroon ng improvement doon sa ginagawa ninyong pagte-trade. So, simulan natin dito sa planning or pre-execution phase, right? So, number 1, unfiltered stocks, right? Alam nyo naman, yung PSE merong over 300 stocks by the year of 2020. So, bago nating i-ano yan, di naman lahat yan may trading plan, right? Kailangan isala natin yan. Dadaan yan sa process of elimination. So, para mabilis na makasala tayo ng stock, kailangan meron tayong pre-analysis or quick chart reading. So, within 3 seconds lang yan. Kailangan makapag-decide ka na itong stock na to, qualified, ito, hindi, ganon. So, around 50 to 100 stocks per day, depende sa laro. Kung halimbawa, macro stocks yung laro, mga blue chip, so yun yung titignan natin. Pero kung halimbawa, mga growth stocks or penny stock, basura stock, yun yung titignan natin, ganon. So, lahat ng mga stocks na hindi pasok or hindi pumasa is disregard na agad yun, tapon na agad yun. Sa mga pumasa, syempre meron tayong setup validation. Ano ba siya? Momentum ba siya? Ready for bounce? Galing ba siya sa downtrend? Tapos bounce or healthy correction ba siya? Trend follow ba siya? Titingnan mo kung merong setup validation. Meron minsan mga setup validation na hindi pa ready. Right? Katulad ni IMI na shinare ko sa inyo. Ito. 'Di ba? Nakita nyo right now, sabi ko, the stock is needed to undergo healthy correction in order to proceed with greater uptrend. Right? In layman's terms, sabi ko, papahinog pa lang. So, pinost natin to February 1. Kailan lang siya gumalaw? Around February 18, 19, right? So, almost 3 weeks. So, ganun yung proseso ng ginagawa natin na stock selection. So, right now, halimbawa, merong setup validation pero hindi pa ready, pwedeng ilagay ko na kagad siya sa watchlist, gawan ko ng trading plan pero i-indicate ko na keep monitoring kasi hindi pa siya ready. Ngayon, kapag kunwari talagang hindi ready, talagang hindi umaayon, halimbawa 1, 2 months, wala pa rin nangyayari, disregard na kagad yun. Kung halimbawa, nag-ready siya, tingnan mo kagad yung market sentiment, right? May catalyst ba or disclosure? Meron bang masamang nangyayari sa global market o kaya local market? Makakatulong din yung other relevant data. Ngayon, pwedeng sabihin natin, not ready pa. Kunwari, maraming gulo ang nangyayari sa global market. Kunwari, yung March 2020 na timingan, COVID pandemic. Kahit naman ang ganda ng setup, ang ganda ng lahat, sisirain kagad yan ng
panic or recession or sinasabi nating mga black swan or unprecedented na current event. Kasi alam nyo naman, what makes price move or stock move is the trader. Kaya kapag nagpanic yung mga trader, nagbentahan, talagang babagsak yan kahit gaano pa ka-perfect yung sinasabi mong setup validation. Kaya kailangan ready din yung market sentiment. Kaya nga gusto kong i-highlight yung mga students natin na minsan kilala nyo na mga sarili ninyo, mine-message nyo ako, sir, anong tingin nyo sa stock na to? Ano yung tingin mo sa ganitong stock na to? Diba? Minsan sinasagot ko kayo, oo, nasa watchlist ko yan, nasa radar ko yan, pero hindi ko pa nakikita ang ready for watchlist yung stocks na yan. Pero meron na akong trading plan na sinusulat yan. Pero maikli lang, kumbaga watchlist pa lang or nasa radar pa lang, nandito yan. Nasa setup validation, market sentiment. Pwedeng hindi pasado sa setup validation, keep monitoring. Sometimes, halimbawa, nagko-consolidate, gano'n. So, keep monitoring. O di kaya, pasado sa setup validation, hindi naman pasado sa market sentiment. Kaya, keep monitoring. So, kung hindi talaga pasado, disregard. Kung pasado, gagawa natin ng trading plan. Ito na yung nakikita nyo dun sa pinopost natin sa, sa group chat natin or group page na meron tayong entry point or trigger points. Sinasabi ko, kunwari, aggressive entry point, halimbawa 4 pesos per share, conservative entry point, 3 pesos per share, mga tipong ganon, o kaya MA9, right? Meron tayong exit point or target prices. Halimbawa, sabi ko, the possible target prices are the following: 4 pesos, 5 pesos per share for up maximum, halimbawa, 20 to 50% gain. Risk-reward ratio, minsan, maayos na yung risk-reward. Pwedeng 1:3, 1:2, pero minimum ko madalas 1:3 yan. Ibig sabihin, pwede tayong matalo ng 5%, pwede tayong manalo or mag-gain ng 15%. Position sizing, kayo na bahala mag-isip nun. Depende sa risk appetite ninyo. Kung medyo aggressive kayo, lalaki-lakihan nyo, pero medyo conservative kayo, medyo liliit-liitan nyo. Cut loss price, di ba sinasabi ko sa inyo, either kunwari, hindi nag-hold yung entry point natin or yung significant support, di ba? O di kaya, negative 5% from the entry point. Halimbawa, nag-enter ka, tapos nag-negative 5, cut loss na kagad yon. Then, strategy, di ba? Sa bandang dulo, sinasabi ko sa inyo, kunwari, bounce play setup, o di kaya, momentum setup, not for newbie. So, ito yon, kung makikita nyo, strategy. Sometimes, ito yun, halimbawa, high risk takers only, sell on strength is highly advisable. So, after natin magawa yung trading plan, tatanungin natin yung sarili natin, pasado ba itong trading plan na to? Na-meet ba niya yung mga criteria, yung risk reward, yung strategy natin, pasok ba yung entry point, exit point, target prices, mga ganon. Kung pasado, makakabilang na siya sa watch list. So, mas madalas, 1 to 3 stocks lang, maximum of 5 stocks. Pwedeng meron kayong sariling watchlist or yung watchlist na ginagawa natin sa newsletter subscription. Ang tanong dito, what if, kunwari, meron kang watchlist na more than 5, halimbawa, naging 6. Ngayon, if i-filter out mo sa 6 na yon, sino yung pinaka-best top 5 na stocks na pwedeng meron kang makita? Kasi sa 5 watchlist na yun, sa totoo lang, bihira lang, kunwari, may 5 watchlist ka, yung 5 yon, sabay-sabay na magkakaroon ng triggering point na buying point, tapos yung 5 yun mabibili mo din in 1 week. Bihirang-bihira lang mangyari yon. Nagkaroon ako dati like 4 or 3, tapos sabay-sabay din yun, 3, 4, pero very rare yun mangyari. Kaya nga, mamimili ka out of 5 na stocks na watchlist mo for this week or for the next 2 weeks. Ano yung pinaka maganda or very rewarding opportunity? Halimbawa, stock A, bibigyan ka ng 10%, stock B, 20%, stock C, 30%, stock D, kunwari, 40%, stock E, 50%, stock C, stock 6, halimbawa, 60%, kunwari, ganon. So, tanggal na kagad si stock A kasi 10% lang yung reward. Tapos, titingnan mo din in relevant sa risk. Mamaya, yung tinanggal mo, mas maliit yung risk, tapos yung naiwan, right, mas malaki yung risk. Kaya, babalansein mo. Ang pinaka magiging criteria mo noon is highest reward with lowest risk, yun yung pasok kagad sa top 1. Tapos, hahanap ka ng top 2, top 3, hanggang top 5. Okay? So, kunwari, nakapasa siya sa trading plan, nasa watchlist na siya, naantay mo na lang yung buying point trigger. Pag hindi nag-trigger yung buying point, alam ba, sabi mo, you will buy, kunwari, aggressive entry point mo, 4 pesos, nasa 3.80 pa lang.
So, hindi pa siya nagtitrigger, disregard mo muna. O kaya, bantay-bantay, watchlist. Kung hindi naman nakapasa sa trading plan, disregard. Pero halimbawa, na-trigger yung buying point, right? Nag 4 pesos, nag-above. So, execute mo yung plan. Hindi ka na mag-iisip kasi naplano na natin siya sa pre-execution or planning stage. Ngayon, nasa execution phase na tayo. Ngayon, may dalawang outcome yan. It's either winner or loser. Kung winner, adjust mo yung stop mo. Pwede mag-trail stop, mag-TP1, TP2. Kaya nga, di ba, meron tayong mga target prices dito sa trading plan. May TP1, TP2, TP3, 4, hanggang 5 pagka talagang malakas yung stock. Tapos, recalibrate the trading plan if needed. Mamaya, nag-TP3, nag-TP4, tapos hindi ka nag-recalibrate, hindi mo inisip na mag-take profit, mag-sell on tranches, pwedeng bumaliktad yan, pwedeng dumaustos pababa. So, mangyayari niyan, instead profit ka na ng 50%, naging 10%, at malala doon, di ba, yung mga newbie, magiging negative 20, negative 10% pa, di ba? So, ayaw natin mangyari yon. So, what if naman buying point triggered pero na-whipso ka lang? Pagkabili mo sa 4 pesos, naging 3.9. Tatanungin mo sarili mo, stop loss triggered ba? Pag yes, cut loss ka. Pag hindi naman, pero nagsa-sideways, walang nangyayari, are there any better opportunity dun sa ibang watchlist mo? Mamaya, yung ibang watchlist mo nagsisi-akyatan na, tapos medyo okay pa yung entry point, pwedeng dun ka na lang, mag-cut loss ka, lipat mo sa kabila. Pwedeng ganon. Kaysa naman antayin mo, umangat, tapos medyo probability nun, kunwari, wala nang chance na umangat, pwedeng ganon. So, kailangan hanapin mo kung ano yung balanse. Kung either magka-cut loss ka, meron ka bang magandang opportunity, or magka-cut loss ka kasi na trigger na yung stop loss mo or yung time frame cut loss mo. Pwedeng ganon. So, either win or lose, laging may post-mortem analysis yan. What makes it right? Nasundan mo ba yung plano hanggang sa huling detalye? What makes it wrong? Kahit winner ka, pwedeng magkamali ka. Halimbawa, napabenta ka ng maaga, hindi mo nasunod yung target prices mo, nabenta mo lahat, hindi ka nag-sell on tranches. Kahit winner ka, pwedeng may mali pa, no? What can I improve? Ano bang pwede kong i-improve? Mali yung entry point ko, mali yung exit point ko, mali yung position sizing ko, mali yung, kunwari, strategy mo, ganon. Marami kang pwedeng i-improve. Kay winner yung trade mo or loser, pwede kang, or marami kang pwedeng i-improve. How can I maximize the profit? Pwedeng, kunwari, napabenta ka na sa TP2, after nun, biglang sumipa pa, nag-TP3, nag-TP4, right? So, aalamin mo kung bakit ka nagkamali doon at kung meron bang possible na ma-maximize mo yung profit or talagang yun na yun na yung talagang sistema mo or system mo or trading methodology mo. Is everything did go according to plan? Mamaya may plano ka, hindi mo naman nasunod, either winner siya or loser. Pag hindi mo nasunod yung plano mo, what happened, 'di ba? On the middle of the trade, bakit hindi mo nasunod? Na FOMO ka ba? Nadala ka ba ng emotion? May bumulong ba sa'yo? Yung mga tipong ganon na kaya hindi mo nasunod yung trading plan. And the list will go on and on and on na kayo na lang ang makakaalam nun kasi kayo yung mas nakakaalam ng sarili nyo kung paano nyo makikita yung sarili nyo na nag-i-improve over the time sa trading career nyo. So, ayun lang. I hope nakatulong itong simpleng stock selection criteria natin para at least alam ninyo kung ano yung nangyayari behind the scenes ng pagiging isang trader. Kasi hindi naman meaning na pag trader ka, every day or every week may stock content na trade. Kaya kung mapapansin nyo, sometimes merong slow week na kunwari wala akong na bibigay sa inyong watchlist kasi hindi naman every week kailangan may tina-trade tayo eh. Meron isang pagkakataon or time na 1 month or 2 months yata akong walang trade kasi talagang wala akong makita na pasok sa criteria natin eh. So, hindi natin pinipilit na, uy, kailangan may mai-trade ako ngayong buwan or kailangan may mai-trade tayo ngayong week. Kasi nga, trader ako eh. Hindi siya ganun eh. So, dapat yung stock na yon or yung stock na gusto mong i-trade, kailangan pasok siya sa mabusising criteria, right? So, ayun lang. I hope na marami kayo napulot sa video na ginawa natin. So, ayun lang. God bless.